araw eh. We leave it to our colleagues kung sino sa gusto nila, kung ano gusto nilang patakaran na gawin, kung term sharing yan, or kung gusto nila yung ito or this particular candidate. Ganun na lang, kasi hindi ako yung tipong umiikot na nagpapapirme ng mga kasama eh. Dahil yun eh, as I said, I'm from the old school. Ganun kami nung araw eh. Sino ba yung umiikot, Sen? Biro lang. Sen, si Chicky Morel po ito. Wala pa po bang pagpupulong o pag-uusap ang NPC po kung ano po yung gagawin po dito? Well, 2 or 3 of the leaders namin ang mga kausap ko dito, and we're trying to talk to the other members muna. There's nothing concrete as of now. Eh, total, July 28 pa yan eh, kahit na sino sa amin na mag-claim na meron kaming 13 votes. That's as of today. That's a snapshot of today. July 28 is the key. Di ba? Kung ano mangyayari sa July 28 when we resume, that's how it goes. Pero kayo, Tito Sen, open naman po kayo na bumalik doon sa posisyon na Senate President, considering na ang daming issue ngayon sa Senate, nandiyan pa yung impeachment kay VP Sara. Oo, hindi. Kaya nga siguro ako, lalo akong kinoconsider ko na pag ako'y inalok nila or ako'y tinulak nila, tatanggapin ko talaga sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid eh. Maraming dapat i-correct eh sa takbo ng Senado ng itong nakaraang taon eh. Medyo nasisira ang reputasyon ng Senado eh. Doon ako kinakabahan. You know, I've been there for 24 years. There is a special place in my heart for the Senate. Kaya naiinis ako at nalulungkot ako pagka naririnig ko na maraming reklamo ang iba't ibang mga tao. Ano po yung sinasabi ninyo, Tito Sen, na kailangang i-correct? Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ng impeachment rules. Impeachment court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules. Pero all these would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. Ang dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor, dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap eh. Alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. They only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. Mga tamad. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan i-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Mga tamad. Hindi tama. Walang silbi. Ang kailangan dun, once you receive the articles of impeachment from the other house, which is our counterpart, dapat yun, hindi mo lang i-report sa floor, dapat yun, i-refer mo sa Committee on Rules. That is the basic way of doing it. At yung Committee on Rules, during that time, from February 6 onwards, pwedeng talakayin kung ito ba, rekomendasyon nila, mag-impeachment court tayo or mag-constitute tayo, because the members of the Committee on Rules are members of the Senate at usually majority lang. Hindi pwedeng unilateral na ang Senate President lang ang nag-decision ng gagawin, because the Senate President is not the Senate. Ang tamad niya, Escudero na yan. He's merely the presiding officer. Ganun ang sinasabi ko. So that's point 1. Okay. Senator Soto, yun nga po namin yan eh. Na-monitor namin dito sa STL yan na talagang sabi niyo pa, ay grabe pa nga sabi niyo. Dahil talagang kayo'y nagulat na hindi ito na-refer agad sa Senate Rules Committee noong Pebrero pa. Dahil gulat na gulat kayo, pero dahil kayo galing na sa posisyon na yan, sa tingin niyo, saan nagkulang o sino ang nagkulang na hindi ito agad na nagawa na gano'n, nasa proseso naman yan? Ay, hindi yung Senate President. Dapat yung nirefer niya. Noong araw din na yun. So, ibig sabihin, nasa kamay na ng Senado. Kaysa ngayon, ang nangyayari nga, nag-resume sila ng June 2 hanggang ngayon eh. Hindi pa rin nire-refer eh. Nasa kamay pa rin ng Senate President. Sinabutahe talaga. Ang tatamad, mga walang silbi. President eh. And as I said, the Senate President is just the presiding officer. He's not the Senate.
Yes. Let the Senate decide. There should be a caucus. There should be a meeting of the Committee on Rules and discuss it. Are we going to constitute ourselves into a impeachment court? Di ba? O nag-hearing ba tayo? Nakapag-hearing sila ng kung ano-ano eh. Di ba? During the break eh. Yes. Oh. Nag-hearing ng 3 araw kay Amy. Binigyan ni Cheese ng hearing si Amy. Parang dun sa Duterte issue na yun na wala namang napala. Sinayang lang ang pera ng bayan, ang oras. Ang implikasyon tuloy, sabi ng mga political analysts ang naging on trial tuloy ngayon, Senado. Sa Ayun part of ang public. nasasaktan ako doon because kung ano-ano na naririnig nating pintas sa Senado pagkatapos magkakaroon ng ganyan, ayoko masira ang reputasyon ng Senado. Sira na nga reputasyon dahil doon sa budget of 2025, di ba? Yun ang isa ng unang reklamo eh. Abolis na yan. Parliamentary na lang. So, Tito Sen, paano dapat mag-move forward considering na, naku, hindi na nga siya na-action na nung February eh. So, paano dapat mag-move forward? Dapat yan na pag-resume nila ng Lunes, i-refer na sa Committee on Rules yung articles of impeachment at right then and there, they decide on what to do with it. Dapat ganon. Well, although it's too late, tutusin yan. Sabi ko nga, February 5 eh. After February 5 kasi ang adjournment dapat nun they should stay for another 3 days. Because that's in the rules, that's in the Constitution. The Senate may continue 3 days. And the other house may continue also 3 days. Habang nag-adjourn na yung kabila. Or adjourn earlier than 3 days. Nasa Constitution yun eh. So dapat yun, hindi nila pinatay ng alas 7 ng gabi ng February 5. Dapat walang kwentang Villanueva pumatay nun. Nagpa-adjourn agad si Raulo. yun, tinuloy nila hanggang February 8 or at the very least at least 7 p.m. diniscuss nila. Yes. Di ba? Yes. Sinabi po ninyo, too late na po, no? So sa puntong ito, kung too late na po, ano na po sa tingin nyo ang mangyayari niyan? Well, I just said too late, pero they could take action right now. Like for example, i-refer nila sa Committee on Rules. Then they constitute themselves as an impeachment court. Oh, Cheese, sundin mo yan. Tinuruan ka pa nung hindi naman abogado. Wala kang kwentang abogado. Wala ka bang alam o corrupt ka lang talaga? They either take their oaths and evidence. Ngayon, ano nangyayari? Pag ginawa nila yun, pwede mag-crossover ngayon sa 20th Congress. Okay. Pero pag hindi nila ginawa yan, papatayin nila sa 19th Congress yan. Hindi mag-crossover eh. Yeah. So, correct. teka lang. Ano i-crossover Hindi sila nag-impeachment court. Paano i-crossover? So hindi po yan paglabag sa konstitusyon? Exactly. Di ba unconstitutional? Ay nako, hindi ako magtataka kung may mag-question ito sa Supreme Court. Whatever they do this week, they will be caught. Sigurado yan si Marcoleta na makulit. Si Marcoleta na makulit na in-endorse ng iglesia na walang kakwenta-kwentang simbahan niya na nakikialam sa politika. Question sa Supreme Court. Justiciable issue to eh. Kasi Tito Sen, sinasabi rin ni Senator Tolentino, di ba, parang functionally dismissed na raw itong impeachment dahil parang ano pa bang ma-achieve mo before mag-20th Congress? By the way, siya ang chairman ng rules. Siguro, naghihimutok siya dahil hindi na-refer sa kanya. Buti nga sa'yo, Tol. Di ka nanalo. Tolentino. Wala ka rin silbi. Buti nga hindi ka nanalo. Buisit ka. Siya nga ang chairman. Siya majority leader eh. Ang majority leader is the chairman of the Committee on Rules. Ito nga, sir,
Sir, hindi pa natin nasisimulan pero may nilabas na agad na resolusyon and sinabi naman ni Senator Bato na galing sa opisina nila yung resolusyon para hindi na matuloy-tuloy yung impeachment trial. Ano pong masasabi ninyo tungkol dito, sir? Nahapyawan ko lang yung pagbasa ro sa laman ng resolution, ano? Pero parang contradictory. Conflicting yung mga whereases eh. Mhm. Basahin nyo. Conflicting yung mga whereases eh. Mhm. Bato, unethical yung ginawa mo. Dapat ipatanggal ka na dyan sa Senado. Buisit ka. Mamamatay tao. Arsonist. So, pwede nang ano yun, yung resolution na yun, pwede nang iwan sa basurahan ng kasaysayan.